Naipon ang abo. Nagkulay abo ang palengke, nababalot ng pag-ubo ang mga sigawan at natatakpan ng alikabok ang pagkain. Lumalabo ang tubig sa fountain at dumidilim na sa labas. Humanap ng masisilungan si Rick at tumakbo papasok sa bahay. Natatakpan ng mga dingding ng mga fresko, mga mito at mga eksena sa pangangaso. Sa atrium may isang bukas na patio kung saan bumabagsak na ang kulay abong ulan. Hinawakan ni Rick ang mga ipinintang larawan na pagtanto niyang maaari itong mawala kasama ng mga may-ari at ang magandang bahay na ito. Pagbalik sa kalye, nakita niya ang isang kwadra kung saan ang mga palayok na luwad ay itinayo sa isang mesa na bato. Naghahain sila ng nilaga at tinapay. Sinubukan ni Rick ang isang piraso at napagtanto na ganito kabilis ipinanganak ang pagkain. Ngunit ang lasa ng pagkain ay nawala sa amoy ng asupri at abo. Nagdidilim ang langit na parang gabi. Nagsisindi ng mga sulo ang mga tao at lalong lumalalim ang dilim. Mabigat ang hangin dahil sa amoy ng asupri lalong nagiging mahirap huminga. Hindi pa naiintindihan ni Rick na lalala lang ang mga bagay-bagay. Bawat hininga ay nasusunog ang kanyang lalamunan. Pumapasok ang abo sa kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Binalot ni Rick ng tela ang kanyang mukha ngunit wala itong gaanong naitulong. Tumakbo at umubo ang mga tao, umiiyak ang mga bata at nagkagulo ang mga kalye. Nagsimulang bumagsak ang mga bato mula sa langit, ang ilan ay kasinlaki ng mga kamao. Gumuho ang mga bubong at idiniin ni Rick ang sarili sa pader. Nagtakbuhan ng mga tao patungo sa mga tarangkahan ng lungsod ngunit puno ng abo ang mga kalsada. Natigil ang mga kariton, nagtutulakan ang mga tao, ang ilan ay sumisigaw, ang ilan ay nagdarasal. Sumugod si Rick sa mga tumatakas na pagtanto na lumiliit na ang kanyang pagkakataong makatakas. Hindi nagtagal ang sakuna, tumagal ito ng halos 2 araw. Panoorin ang buong episode sa YouTube channel na ito si Rick.